Balitang DMW. Tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW ang buong suporta para sa 3 Pilipinong seafarers na kasalukuyang nakadetine sa Algeria habang patuloy ito nakikipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs o DFA para palakasin ang kanilang legal na depensa. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Kakdak, nananatiling nakikipag-ugnayan ang ahensya sa mga pamilya ng mga marino at patuloy na nagbibigay ng tulong habang umuusad ang kaso. Ang 3 ay kabilang sa 8 Pilipinong tripulante na inaresto noong July 28, 2023 matapos makakita ang otoridad ng Algeria ng tinatayang 35.8 kilo ng cocaine sa CV Harris na nakadaong sa Port of Algiers. 5 sa kanila ang nakalaya na habang 3 ang nananatiling nakakulong. Sa koordinasyon ng DFA at ng Philippine Embassy sa Tripoli, nagsagawa ang DMW ng jail visits para kumustahin ang kalagayan ng mga marino at matiyak ang kanilang kapakanan. Nakipagpulong si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Kakdak sa mga leader ng Filipino community sa Alcobar at Riyadh para ipaliwanag ang tulong at suporta ng pamahalaan para sa mga apektadong overseas Filipino workers sa gitna ng umiigting na tensyon sa gitnang silangan. Inilatag ni Secretary Kakdak ang komprehensibong serbisyo at tulong na ibinibigay ng pamahalaan mula sa on-site welfare support, repatriation hanggang sa post-return assistance. Binigyan din niya na nananatiling maagap ang pamahalaan sa pagtitiyak ng kaligtasan, kapakanan at maayos na reintegrasyon ng mga OFW na naapektuhan ng sitwasyon. Malugod naman tinanggap ng mga lider ng Filipino community ang mga update at nagpahayag ng pasasalamat sa mabilis na tugon ng DMW, OWA at iba pang ahensya ng pamahalaan. Sa ibang balita, nagpahayag ng pagkakaisa sina Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Kakdak at SONY Minister for Human Resources and Social Development Ahmed Al-Radji sa pagpapatibay ng proteksyon para sa mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya sa gitna ng kasalukuyang tensyon sa reyon. Nakipagpulong si Secretary Kakdak kay Minister Al-Radji at ipinabot ang pasasalamat ng Pilipinas sa patuloy na suporta ng Saudi Arabia sa kapakanan at kaligtasan ng mga OFW sa kaharian. Malugod naman tinanggap ni Minister Al-Radji si Secretary Kakdak at tinalakay ng 2 lider ang mga usaping may kinalaman sa kapakanan at proteksyon ng mga Pilipinong manggagawa. Ang pagpupulong ay patunay na matibay na ugnayan ng Pilipinas at Saudi Arabia sa pagtitiyak ng seguridad, kapakanan at maayos na mamumuhay ng mga OFW. Sa iba pang balita, tiniyak ng Department of Migrant Workers na ligtas at walang nasaktan sa 15 Pilipinong seafarers na kasalukuyang hawak ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran. Ayon sa DMW, naipaalam na sa kanilang mga pamilya ang sitwasyon at patuloy silang binibigyan ng suporta ng pamahalaan. Tinangkauman lumabas sa Strait of Hormuz ang 2 barko na Epaminondas na may lulang 10 Pinoy at MSC Francesca na may lulang 5 Pinoy noong April 22 ng harangin ng Iranian forces. Sinabi naman ng DMW na ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng kinakailangang para matiyak ang proteksyon at kapakanan ng mga marino habang nakikipag-ugnayan sa mga kakulang stakeholders. Sa iba pa ring balita, ipinasara ng Department of Migrant Workers o DMW ang Antoine Review Center IELTS o Antoine matapos tumapatunay ang sakot umano sa illegal recruitment sa ikasyam na operasyon ng ahensya ngayong taon. Nabunyag ang iligal na aktibidad ng saming establishmento matapos itong may ulat ng 2 tanggapan ng DMW mula sa Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Batay sa investigasyon, nagpapakilalang IELTS Review Center ang Antoine habang limon itong nag-aalok ng trabaho sa Poland. Bukod sa Poland, nag-aalok din umano ang Antoine ng iba't ibang trabaho para sa mga skilled workers sa Canada. Kabilang ang mga posisyon bilang farm worker, fruit picker at warehouse factory worker. Gayunman, walang kakulang lisensya ang Antoine mula sa DMW para magsagawa ng anumang recruitment activity dahilan upang humarap ito sa reklamong illegal recruitment. At yan po ang mga balita sa linggo ito. Magbabalik po ang ating programa Tahanan ng OFW.